Magandang araw! Narito ang mga paalala at alituntuning dapat sundin sa completion rites. Petsa at oras ng okasyon. Ang completion rites ay magaganap sa April 6, 2026 at magsisimula ng alas 6 ng umaga sa Quezon Convention Center. Kasuotan at itsura sa oras ng okasyon. Ang mga mag-aaral na babae ay inaasahang nakasuot ng puting blusa, asul na palda na may 4 na guhit at itim na sapatos. Ang mga lalaki naman ay nakaputing polo na may pulang school seal, kaki na pantalon at itim na sapatos. Itinakdang uniforme naman para sa mga mag-aaral ng Open High School Program. Kinikilala rin ng paaralan ang gender-affirming attire hanggang ito ay pinahihintulutan ng magulang o guardian ng mag-aaral. Samantala, ang kasamang magulang o magulangin at mga panauhin ay inaasahang magsusuot ng casual o semi-formal na angkop sa pagdiriwang. Gayun din, hinihikayat ang wastong gupit sa mga lalaki, simpleng makeup at lipstick para sa mga babae bagamat hindi naman ito sapilitan, at akmang kulay ng buhok para sa lahat ng mag-aaral. Ano ang mga dapat gawin bago ang palatuntunan? Una, ang lahat ng mga mag-aaral at magulang ay inaasahang dumating bago mag-ika-6 ng umaga sa Capitol Grounds para sa assembly ng prosesyonal. Isang magulang o magulangin lamang ang pinahihintulutang kasama ng mag-aaral sa oras ng prosesyonal at sa kabuuan ng palatuntunan. Ikalawa, ang bawat pangkat ay may nakalaang lugar para sa kanilang pila ng mga mag-aaral at magulang. Sila ay gagabayan ng gurong tagapayo. Mayroong assembly o formation map na ibibigay para magsilbing gabay sa gagawing prosesyonal. Ikatlo, ang lahat ng mga mag-aaral at magulang ay inaasahang maging alerto at maliksi sa pagsasagawa ng prosesyonal. Ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato habang isinasagawa ang paglakad pagpasok sa convention center upang hindi maantala ang daloy nito sapagkat limitado ang oras ng palatuntunan kaya mahalaga ang nakalaang oras para sa okasyon. Ika-4, may nakalaang area sa loob ng Quezon Convention Center para sa upuan ng mga mag-aaral at mga magulang. Ang lahat ng mga mag-aaral sa gabay ng kanilang gurong tagapayo ay didiretso sa kanilang assigned seats habang ang mga magulang sa gabay ng mga guro sa floor area ay didiretso sa itaas na bahagi ng convention center. Ang lahat ng mga magulang at magulangin ay kinakailangan punuin muna ang gitnang bahagi ng itaas ng convention center hanggang mapuno ang lahat ng mga silya paunahan upang masiguradong sama-sama ang mga magulang ng iisang pangkat at nang maging mabilis ang pagbaba sa oras na kailangan silang makilahok sa pagtanggap ng sertipiko at pagsasabit ng medalya ng mga mag-aaral. Ika-5, ang lahat ng mga mag-aaral ay kinakailangan tumayo habang isinasagawa ang prosesyonal hanggang matapos ang panimulang bahagi ng palatuntunan. Hintayin ang hudyat ng mga tagapagpadaloy bago umupo sa oras ng palatuntunan. Samantala, ang mga magulang o magulangin ay kinakailangan tumayo sa unang bahagi ng programa at sa mga itinakdang bahagi ng palatuntunan na kasama sila. At ika-6, para sa mga may pribadong sasakyan, itinatagubili na magpahatid lamang sa lugar na babaan patungong bulwagan ng convention center pagkatapos ay kinakailangan ng umalis agad ang naghatid na sasakyan upang maiwasan ang traffic. Drop and go ang panuntunan para sa mga gagamit ng pribadong sasakyan. Ano naman ang mga alituntunin sa oras ng palatuntunan? Una, inaasahan ang lahat na makiisa sa mga gawain sa oras ng palatuntunan. Pakikinig, pagsunod sa mga tagubilin, pagkanta, pagpalakpak, pagpila at iba pang mga kaugnay na gawain. Ikalawa, inaasahang maging alerto ang mga mag-aaral at magulang sa oras ng pagbabahagi ng sertipiko ng pagtugon at medalya ng karangalan at natatanging karangalan.
Mayroong nakatalagang lugar para sa mga magulang upang pumila sa oras ng pagtanggap ng sertipiko at pagsasabit ng mga medalya. Magbibigay ng lista ng pagkakasunod-sunod ng mga pangkat sa pagtawag sa entablado para sa mga sertipiko at medalya upang magabayan ang lahat. Sundin ang mga signage sa itaas na bahagi ng convention center na magbibigay direksyon sa mga magulang patungong assembly area para sa mga pamamahagi ng sertipiko at pagsasabit ng medalya. Ikatlo, isang magulang o magulangin lamang ang pinahihintulutang umakyat sa entablado kasama ng mga mag-aaral para sa pagtanggap ng sertipiko ng pagtugon at pagsasabit ng medalya. Ika-4, ipinagbabawal ang pagkuha ng larawan sa entablado habang isinasagawa ang pamamahagi ng sertipiko at pagsasabit ng medalya. Mayroong itinalagang lugar para sa pagkuha ng larawan sa mag-aaral, hawak ang sertipiko at o suot ang mga medalya kasama ang magulang o magulangin. Ang official photographer lamang ang pinahihintulutang kumuha ng larawan sa lugar na itinalaga para sa picture taking. Ipinagbabawal din ang pagtambay sa nasabing lugar ng sino man. Ika-5, kinakailangang 1 hanggang 2 lamang ang bilang ng mga mag-aaral na gagamit ng palikuran sa bawat pagkakataon. Hindi pwedeng isang grupo ng klase ang sabay-sabay na gagamit ng palikuran. Kinakailangang regulated ang bilang ng mga mag-aaral na gagamit ng palikuran upang hindi tumambak ang mga tao rito at hindi mawala ng tao ang assigned area ng mga pangkat. Ika-6, inaasahan na ang lahat ay mananatili sa kanilang upuan habang nagaganap ang programa. Iwasan ang madalas na pagtayo, pag-uuli, pag-iingay at paggamit ng cellphone. Ang lahat ay inaasahan na aakto ng tama at maayos upang mapanatili ang kaayusan habang isinasagawa ang palatuntunan. Ika-7, ang lahat ng mag-aral ay kinakailangang magbaon ng pagkain o snacks, tubig na sasapat para sa 6 hanggang 7 oras na palatuntunan. Hinihikayat na iwasan ng rice meal bilang baong pagkain, ganun din ang pag-aabot ng pagkain sa oras ng palatuntunan. May nakatakdang oras ng pagkain para sa mga mag-aaral na pangangasiwaan ng mga gurong tagapayo, 9 a.m., 12 noon, at o 2 p.m. Hinihikayat din ang lahat ng magdala ng pamaypay kung sakaling maging mainit sa lugar na pagdarausan. At ika-8, bilang tugon sa mga alituntunin at paalala ng pamahalaang panlalawigan, partikular ng Provincial Environment and Natural Resources Office, ang lahat ay naasahang sundin ang mga sumusunod. Hindi paggamit ng styrofoam at plastic gaya ng film plastic o cellophane, at iba pa bilang lagayan ng mga baong pagkain. Hindi paggamit ng plastic spoon and fork, plastic straw, at mga non-reusable at non-recyclable na lagayan ng inumin. Responsableng pagtatapon ng mga kalat sa tamang basurahan. At pagpapanatili ng kalinisan ng Quezon Convention Center kasama ang mga palikuran sa lahat ng pagkakataon. Tingnan ang mga larawang gabay upang mas lalong maunawaan ang kanilang mga tagubilin. Ano naman ang mga dapat gawin pagkatapos ng palatuntunan? Una, inaasahan ang lahat na panatilihin ang kaayusan sa pagbaba mula sa itaas ng Convention Center at paglabas sa mismong bulwagan para sa mga nasa ibabang bahagi ng Convention Center. Ikalawa, hintayin ang hudyat ng mga tagapagpadaloy ng palatuntunan para sa paghahanda sa pag-alis ng Convention Center. At ikatlo, upang maiwasan ang pagsikip sa mismong bulwagan ng Convention Center,
Walang magulang o magulangin ang pinahihintulutang pumunta sa ibaba ng convention center upang sunduin ang anak. Mainam na pag-usapan agad kung saang lugar sa labas ng convention center magtatagpo pagkatapos ng palatuntunan. Inaasahan ang pagsunod at pakikiisa ng lahat upang masigurado ang mabilis, maayos, ligtas at makabuluhang pagsasagawa ng ating pagdiriwang. Maraming salamat po.